Naku, talaga itong mga pusa. Laging binubutas yung mga upuan natin sa motor. Kaya lagi tayong nagpapalit ng cover sa upuan. I come up the solution na gagawa ko ng pang depensa. Tinik-tinik. Ito yung topic natin sa vlog ngayon. Una, sinusukatan ko muna siya para matansya ko kung anong haba at lapad ng gagawin ko. Nakakairita kasi ang sitwasyon na ito kasi bagong palit mo siya ngayon, kinabukasan may makikita ka na naman nakalmot sa pusa. Nag-collect ako ng empty bottles, yung mga maliliit lang. Tinanggalan ko siya ng mga label para yung transparent bottle lang yung makikita ko. May mga maiiksi na empty bottles, meron din namang mataas. Pero pwede na yan siya, pantayin na lang sa pagkat. Pagkatapos tanggalin yung mga label, tanggalin yun din yung mga takip. Yung mga maliliit, hinati ko siya. Yung matataas naman na empty bottles, hinati ko siya bali 3 hati. Para saktong-sakto lang yung length niya. Hindi masyadong mahaba at hindi rin masyadong mataas. Tapos gupit-gupitan natin siya sa dulo ng patusok. Para siya yung magiging pantusok sa pusa kapag humiga or tumungtong siya sa upuan natin. Yung mga hindi matulis na cut natin, i-slip na lang natin sa side, i-fold natin sa side para mumukha siyang parang bulaklak. Maganda siyang tingnan. Ganyan yung gagawin natin lahat sa mga nakat nating mga bottles. Pero bago natin siya gupit-gupitin ng patulis, hati-hatiin muna natin siya para malinis siya at yung mga amoy-amoy sa empty bottles mawala. Kasi yung laman ng empty bottles na gagawin natin is yung mga gatas. Pasteurized milk siya kaya may amoy siya kung hindi natin hugasan. Saka yung mga bakterya, mananatili siya sa empty bottles kaya hugasan muna natin siya. Ito yung mga matataas na empty bottle, so pinutol ko siya ng 3 beses. Yung hindi siya masyadong mataas, yung pinakagitna ay sineseparate ko siya kasi hindi siya masyadong masyadong matibay kasi walang mas matigas na area na makahold sa tulis. So dapat yung mga matigas na area, support siya sa tulis ng gagawin natin project kasi kapag nahigaan sa pusa, hindi siya madaling masira. Dapat kasi stable yung tulis niya kapag naitayo na natin siya para pagka nadaganan siya ng pusa, hindi na niya nanaisin pang magtambay dun sa upuan mo na nilalagyan ng project natin na ito. Pagkatapos hugasan, patuyuin natin siya. Pwedeng hayaan mo lang muna siya hanggang sa matuyo. Pero ako, pununasan ko siya dito para matuyo siya agad. Para pagkatapos, magawa ko na siya agad. Kasi marami pa akong gagawing trabaho. I think pwede rin siya yung mga malaking empty bottles, yung mga 1 liter. Yung sa may bandang ibaba, yun ang mas magandang gamitin kasi flat. Lagyan lang natin ng butas-butas para hindi yun magstay ng tubig. Pero dito, kasi hindi masyadong marami yung mga empty bottles na nakulik ko, sinali ko na yun sa may bandang itaas sa may takip. Kasi mas matigas kasi yung area na yun. Kaya sinali ko na siya para magkasya yung mga bottles na nakolekta ko. Pagkatapos ko siyang mapunasan, ginupit-gupit ko na siya ng patulis lahat. So, ganyan lang siya pagkagupit. Ayan. Tapos yung mga side na hindi matulis, ibababa na natin siya para mas magiging shape yung tulis. Hindi siya masangga sa mga walang tulis na area. Para matulis siya pagka nasagi siya sa balat ng pusa o kahit sa paalang ng pusa. Magugulat sila pag napaka nila ito kasi matulis yung pointed part ng cutting sa empty bottles. At kahit na aksidente siyang maupuan, tao, ma-aware ka talaga kasi may parang tutusok pero hindi naman siya tumatalab. Kaya hindi naman siya yung tusok na nakakasugat. Yung ano lang talaga ma-aware ka. Yung safe siya ba kahit na maano ng tao, masagi o maupuan man. Magugulat ka lang pero hindi siya magkakasugat na tulad ng metal. Kaya nga hindi yung tire wire na metal yung pinagdugtong-dugtong ko dito para hindi siya
harmful. Kasi pagka metal, meron talaga siyang tendency na makasugat kahit man sa upuan o sa tao. Yan na yung pagkatapos yung lahat na gupit ko. Kung tingnan nyo, meron siyang tulis na bagay. Pero hindi siya harmful na tusok na katulad ng metal. Kaya plastic lang yung ginamit ko para hindi siya naman safe lang siya ba kahit meron mang tao na masagi doon. Kumuha ko dito ng pantali kasi plano ko itatali siya sa bawat isa para dugtong-dugtong talaga siya at stable yung niya, hindi siya maglaglagan lahat. Dapat stable lahat yung yung mga connection niya. So pagkatapos ko siyang nagupit-gupit lahat, kumuha ako ng soldering iron tapos painit ko siya. Tapos tinusok ko siya sa soldering iron, binutasan ko siya ng 4 sides. Kasi i-connect natin siya with 4 sides para matibay yung connection niya bawat isa. Kasi kapag dire-diretso lang na idikit-dikit, pagka nagulat yung pusa, dali lang siyang mabuwag. Dali lang siyang sirain sa pusa. Kasi alam mo naman yung pusa, isang kalmot lang nila mabubuwag agad kapag hindi matibay yung pagka dikit-dikit sa bawat piraso. Medyo hindi rin siya madaling gawin kasi matrabaho talaga siya kasi isa-isa natin siyang idugtong. At kapag tinali na natin siya, dapat meron talaga siyang stopper para hindi siya aalog-alog kapag na-flat na natin siya doon sa upuan. Hindi ko siya ginagamitan ng tie wire kasi may tendency na magkasugat yung tie wire sa upuan. Kaya para mas safe, ginawa ko yung mga lang na tali. Hindi harmful sa materials ng upuan. Sa pagpasok ng tali, hindi siya madaling ipasok kapag walang matibay na pangtusok. Kaya kumuha ko ng clip. Siya yung ginagawa kong pangtusok doon sa ilalim at inipit ko yung tali sa isang side ng clip tapos tinusok ko siya para madali siyang may pasok sa loob. So, yung dulo, mas maganda kung itali siya para stable yung tali sa bawat isa. So, yung kapag nagdikit-dikit na kasi siya, mahirap na siyang itali kasi makakatusok din sa yung kamay natin. Kaya straight muna yung ko tinali tapos natalian ko siya. Tapos tinusok ko siya ng isang straight line. Yung 2 inches yung distance ng bawat isa para hindi naman siya yung masyadong malayo. Yung wala talagang area na matambayan o mahigaan ng pusa. Kapag diretso lang yung tali natin, hindi natin lagyan ng stopper, mag-umpugan talaga yan sila. So, kaya dapat inat natin bawat dulo para stable yung hawak ng lubid. Hindi siya aalog-alog, hindi rin siya mapunta doon sa dulo lahat. Pagkatapos itusok, nut natin muna bago naman distance naman 2 inches. Then yung sa 2 inches, inat natin din bago natin ipasok yung isa para meron siyang stopper. At saka doon sa pagkatapos naman din matusok, inat na naman din natin para stable siya hanggang sa makabuo na tayo ng isang full length na eksakto sa upuan. So, dapat yung pinakagitna natin na assemble, siya yung pinakamahaba. Kasi yung dalawang side, hindi siya masyadong mahaba dahil sa center lang yung mas mahaba dun sa may dulo na upuan. Then, i-connect na natin lahat. Itusok natin yung pangtali. Connect natin sa bawat butas ng side na butas. So, itusok natin hanggang umabot tayo dun sa dulo. Para stable habang tinutusok mo sa mga butas yung tali, pwede mo siyang ipin yung bawat dulo sa pinaglapatan natin. Dahil may foam yung planchadora, easy lang siya ipin. Tinali ko muna siya ng pataas. Tama-tama sa haba ng upuan. Bali, 3 side. So,
So, yung tatlo na tali, dugtong-dugtong na lang natin din siya pahalang. Then sa dugtungan natin pahalang, i-connect na lang natin siya isa-isa muna bago natin siya lagyan ng stability para hindi siya mag-aalog-alog kasi mahirap na siya itali kapag masyado na siyang malapit sa isa't isa. So, continue ko siyang pinasok yung sinulid, yung tali, hanggang doon sa pinaka last na portion na para itali siya, pahalang yung lahat, para mag-connect-connect siya lahat. Pagkatapos na natin siyang makunik-kunik lahat, yung mga tali, pwede na natin bunutin yung pin. Kasi i-attach na natin siya doon sa main natin na tela para siya yung magiging base natin doon sa cover sa motor. Silbing dipinsa siya kapag naka-standby lang yung motor natin. Walang pusa na magtanbay sa ibabaw ng upuan. Ito yung ipapalit natin na cover. So, ito na lang din yung ititrace natin para sa base ng ating pang tinik-tinik sa pusa. Tinupi ko siya, tapos flat ko sa tela. Tapos yung side na may curve, dagdagan mo na lang siya ng tela ng pa-curve. Yung half moon, yung ganyan. Tapos, itahi sa tela, dugtong para makuha yung curve sa side. Kung wala ka machine, pwede naman yung kamayin kasi hindi naman yan, yung need na quality kasi tayo lang naggamit niyan. Yung baga DIY lang natin. So, pagkatapos niyan, flat natin at tinahi ko na yan sa kamay kasi hindi naman yan matahi sa machine. Pwede mo siyang idikit, pero ang tendency kasi pag dikit lang, matanggal din yan sa kalaunan kasi maano yung pandikit. So, ang ideya ko niyan, tinahi ko siya sa likod, yung tali, tinahi ko sa sa main cloth. So, ganyan yung mga tali niya, double thread ko na lang yung para matibay. Lock yung tahi para hindi naman siya easy matanggal. So, before mo siya itahi, pwede naman iglugan mo siya konti bago siya itahi para hindi siya naman maggalaw-galaw para stable yung trabaho mo sa pagtahi. Hindi naman yung sobrang dami ng glue na madikit na talaga. Yung tama-tama lang na magka-hold para pagkabaliktad mo kasi doon sa likod siya tahian. Di siya maggalaw-galaw tapos stable lang siya. So, ganyan, tinahi ko siya sa likod. Yung tahi naman, hindi naman siya yung kailangan talagang gandahan mong tahi. Ang importante lang na ma-tuck-in mo siya doon sa tela para kung maupuan man or masagi, stable siya doon sa upuan kahit na maano siya ng pusa. Kung mayroon kayong kapitbahay o kakilala na may motor, pwede rin ninyo i-share itong ang vlog na ito para meron silang idea kung paano nila gagawin, solusyonan ang problemang tulad ng problema ko. Kasi nawala yung gun tucker ko. So, ito muna ang gagawin kong solusyon. Tahian ko muna siya sa side ng para pangpalit na cover doon sa butas kasi pag umuulan, nababasa yun mga damit natin kung upuan. So, ito muna yung ginagawa ko. Tapos, dyan, lagyan ko ng garter sa side. So, kung gaano kalaki yung garter, nagdagdagan mo kunti ng laki para hindi naman siya mahirap isuot sa ilalim. Tapos, lagyan natin yan ng pang-adjustment para sa ilalim niya may extra support na magiging flat yung upuan natin. Rin yung DIY natin na may tinik-tinik,
Lagyan din natin yun ng garter sa both side. So pagkatapos, ilagyan ko yan ng garter. Na-ready na yan, pinalitan ko na yung tinanggal ko yung luma. Tapos yan yung ipapalit ko. Pero mas maganda sana kung may gun tucker kasi ma-permanent yung palit niya sa upuan. Kaya for the meantime, hindi ko na tinanggal yung pinaka cover. Yan, at temporary cover ko mo lang muna siya. Then, suot natin sa ilalim. Tapos ganyan na yung hitsura sa ginawa nating DIY na pangdepensa sa cover natin sa motor. So ayan, hindi na talaga siya mapatungan ng pusa kasi masakit siya kapag nasagi. Hubarin mo na lang siya kapag gagamitin mo ang motor. Yan, share nyo sa mga kakilala, mga kaibigan, kamag-anak na may katulad kung may problemang ganito para makapagbibigay ng idea sa kanila. Thanks for watching. Hanggang sa susunod. God bless.